mga mare! Kagabi nga pinasok ko yung stroller niya dito sa kwarto tapos dito ko nga siya pinadede. Gusto niya kasi habang dumedede siya ginagalaw ko yung stroller. Abay ka pa, libutan na yata yung anak ni Potang Dagulya. Gusto ko naman na ganito yung gusto niya mga mare para nga hindi ko siya hinahawakan. Tingnan niyo nga mga mare habang dumidedi ngayon napakadalda. Baka nananahimik siya mga mare at hindi pa nagmumuryo at ginawa ko muna yung mga dapat kong gawin dito sa kwarto. Niready ko na nga yung daddy niya dyan mga mare pati nga yung damit na susuitin niya mamaya. Medyo maaga pa nga dito mga mare kaya hindi ko pa siya nilamusan. Pinupultang ko muna sana para nga hindi magmuryo at pag inalamusan ko na. Nilagay ko na nga din yung thermos dito pati nga yung tubig na pag-iilamusan niya. Habang nga nagkukwentuhan kami ni Dylan dito mga mare yung panganay ko naman inaayos yung higaan niya. Sabi ko sa kanya ipagpag na niya vacuum para nga hindi siya maalikabukan sa taas. Medyo maaga nga kami natapos kumain dyan kaya maaga kaming nandito sa kwarto. Ito nga batang to mga mare pag pinatulog mo siya na nakakaragain mag-aaway talaga kayo. Kaya yung ginagawa ko ngayon pag gabi na mga mare sinasakay ko muna siya sa duyan tas pag nakatulog na doon ko na lang siya ilalapag sa higaan niya. Away malala kasi pag kinarga ko siya tapos tinapik-tapik yung pit niya, Diyos ko, magsisigaw muna siya. Pag nasa duyan kasi siya mga mare, pag nilakasan mo lang yung pagyugug sa kanya, makakatulog agad, basta inaantok ito. Habang nga palang nagkukwentuhan kami ni Dylan dito at naglalaro, meron palang nagpapapansin dun sa taas. Abay kung hindi ko nga inedit itong video to mga mare, hindi ko nga makikita na naglalaro pala siya dun sa taas. Nung una nga talaga ayaw niya dito sa higaan niya, nung pinlano pa lang namin to, kumontra siya, sabi niya ayaw niya. Abay ngayon hindi mo makuha yung higaan niya, privacy niya daw yun. Tapos kaninang umaga nga, alas 5 na naman yung gising namin. Nagmumuryot nga mga mare, tapos ayan nga, nagpatayo na siya. Nilagay ko na nga lang siya dito sa stroller mga mare para nga mapadede. Ayaw ko pa nga siyang ilabas dun sa labas, paano ba naman napakalamig, baka maamugan siya. Tapos nga, usual yung pagtulog niya ng umaga mag-aalas 7, kaya yan knockout na siya. Hintayin ko na lang siyang magising yan mga mare para nga maligo. Araw-araw nga, ganun na nga yung routine niya, kaya yata nasasanay na yung katawan niya. Mga 30 minutes lang naman yung idlip niya yan, tapos ngay magigising na. At nung hapon nga natutulog siya mga mare, yan ngay dinuduyan ko. Diyos ko, kalungkutan mo ka, magpapasko na wala pang laman ng bulsa, charis. Abay, hindi ko nga namamalayan mga mare, 3 araw na lang pala Pasko na. Tapos nga nung mag-aalas 2 na yan nga nagising para nga padedehin ko. Dati nga pag ganyan mga mare, papadedehin ko lang tas babalik ulit siya sa tulog. Pero dahil nag-away kami dun sa tsupon niya mga mare, nagising yata yung diwa niya kaya ayaw na niya ulit matulog. Kaya yan, nilaro-laro ko na muna para nga malibang kami. Pag ganito kasi nagigising siya mga mare, mga 1 o 2 oras aantukin na naman, basta busog yan. Tapos ngayon magigising siya ng alas 4 o kaya alas 5 na para nga yung tulog namin alas 7 na ng gabi. O ayan, nagbibilang na naman ng kamay, binibilang niya yata, ulang araw na lang yung Pasko. Pag ganyan nga kasing ginakain niya yung kamay niya, alam ko gutom siya pero ayaw naman niyang didehin yung daddy niya. Ang hirap talaga ng gusto. O siya mga mare, yun.